Si Joanna ay lumaki sa isang masayang tahanan sa Amerika na puno ng pagmamahal at kasaganahan. Siya ay nag-iisang anak ni na Robert at Linda, dalawang profesional na kilala hindi lamang sa kanilang komunidad kundi pati na rin sa kani-kanilang larangan. Si Robert ay isang dedikado at mahusay na engineer na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya ng construction. Ang kanyang talino at sipag ang nagdala sa kanilang pamilya ng maginhawang buhay. Samantala, si Linda naman ay isang dentista na minamahal ng kanyang mga pasyente dahil sa kanyang malasakit at pagiging maalaga. Sa murang edad, si Joanna ay natutunan ang halaga ng pagsisikap at pagiging mapagpakumbaba mula sa kanyang mga magulang. Bagamat maginhawa ang kanilang pamumuhay, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na maging grounded. Hindi mahalaga kung gaano kakayaman anak, madalas sabihin ng kanyang tatay, ang mahalaga ay kung paano mo ginagamit ang iyong yaman upang makatulong sa iba. Ang ganitong mga aral ay naging gabay ni Joanna sa kanyang pagkabata. Tuwing Sabado, magkasama silang tatlo na namamasyal sa parke o sa malapit na lawa kung saan tinuturuan siya ng kanyang ama na mangisda. Gustong-gusto ni Joanna ang mga pagkakataong ito dahil dito niya lubos na nakikilala ang kanyang mga magulang. Si Linda, kahit abala sa kanyang dental clinic, ay laging nakagagawa ng oras para magluto ng paboritong spaghetti ni Joanna. Ang kanilang tahanan ay palaging puno ng tawa, musika at halakhakan. Isang araw, habang magkakasama silang nanonood ng pelikula sa sala, napag-usapan ng pamilya ang tungkol sa plano nilang magbakasyon sa ibang bansa. Robert, kailan ba tayo pupunta sa Europe? Gusto ko nang makita ang Eiffel Tower. Biro ni Linda habang naghahain ng popcorn. Agad naman siyang sinagot ni Robert. Pag natapos ko itong malaking proyekto, lalarga na tayo. Promise ko yan. Tumalon sa tuwa si Joanna. Isa sa mga pangarap niya ay makita ang mga kastilyo sa Germany at maranasan ang pagsakay sa gondola sa Venice. Habang pinag-uusapan ang kanilang mga plano, naglabas si Robert ng isang mapa ng Europe at nagsimulang magplano ng kanilang ruta. Tinuruan niya si Joanna kung paano magbasa ng mapa habang si Linda naman ay nagkwento tungkol sa kanilang mga posibleng destinasyon. Dadalhin kita sa mga art museum. Ani Linda, gusto kong makita mo ang ganda ng mga likhang sining. Si Joanna ay tuwang-tuwa sa ideya, lalo na nang marinig niyang dadalhin din siya ng kanyang ama sa isang sikat na amusement park sa Paris. Ang kanilang tahanan ay naging mas abala sa mga sumunod na linggo habang sila ay naghahanda para sa bakasyon. Nagkaroon ng mga pag-uusap tungkol sa mga bibilhing pasalubong, ang mga dadalhing damit at ang listahan ng mga lugar na nais nilang puntahan. Kahit abala, hindi kailanman nawala ang pagmamahalan at pagtutulungan sa kanilang pamilya. Sa paningin ng mga tao, perpekto ang buhay ng pamilya ni na Joanna. Ngunit ang higit na kahanga-hanga ay ang simpleng kaligayahan na taglay ng bawat miyembro nito. Para kay Joanna, ang araw-araw na paggising sa piling ng kanyang mga magulang ay sapat na upang maramdaman niya ang pagmamahal na walang katulad. Bagamat hindi pa nila alam, ang plano nilang bakasyon ay magdudulot ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Isang pagbabago na hindi nila inaasahan. Ngunit sa mga panahong ito, si Joanna ay walang ibang inisip kundi ang saya at pagmamahal na hatid ng kanyang pamilya. Masaya ang bawat oras para kay Joanna habang papalapit ang araw ng kanilang inaasam na bakasyon. Nagising siya ng maaga noong umagang iyon, puno ng excitement habang tinutulungan niyang ayusin ang mga gamit nila sa malalaking maleta. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ni Robert habang tinutulungan siyang izip ang isang bag. "Siguradong magiging pinakamasayang bakasyon natin ito." Si Linda naman ay abala sa pagche-check ng mga dokumento at tiket, habang paminsan-minsang nagtatawa kapag naririnig ang makulit na usapan ng mag-ama. Sa tanghali, isinakay nila ang mga maleta sa sasakyan at dumiretso sa paliparan.
Ang ngiti sa mukha ni Joanna ay hindi maipinta. Hindi niya inakalang mangyayari na ang pinapangarap nilang paglalakbay. Habang nasa eroplano, hawak ni Joanna ang kamay ng kanyang ina, habang ang ama niya naman ay nakaupo sa kabilang bahagi, abala sa pagbabasa ng itinerary nila. Lahat ay tila perpekto. Mga turista na excited, stewardess na nakangiti, at ang magandang tanawin sa labas ng bintana. Walang sino man ang nakakaalam sa mangyayaring trahedya sa mga sumunod na oras. Ilang oras matapos umangat ang eroplano, biglang nagsimulang manginig ito. Ang mga ilaw ay nagpatay-sindi at may narinig silang kakaibang tunog mula sa makina. Napansin ni Joanna ang takot sa muka ng kanyang ina habang mariing hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang mga stewardess ay nagmamadaling nagbigay ng mga instruksyon sa mga pasahero at ang ama ni Joanna ay pilit na nagpapakalma. "Joanna, huwag kang matakot," sabi ni Robert habang hinahaplos ang kanyang buhok. "Magiging maayos ang lahat." Ngunit kahit sa kanyang boses ay ramdam ang takot. Ang eroplano ay patuloy na nawalan ng kontrol at ang sigawan ng mga pasahero ay pumuno sa kabuuan ng cabin. Sa huling sandali bago bumagsak ang eroplano, naramdaman ni Joanna ang mahigpit na yakap ng kanyang ina at ang malamig na kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat. Lahat ng bagay ay tila nagbago sa isang iglap, mula sa liwanag ng araw sa labas ng bintana hanggang sa kadilimang bumalot sa kanyang isipan. Nagising si Joanna sa ospital, balot ng benda, at nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang katawan. Hindi niya maalala ang lahat ng nangyari. Ang tanging alam niya ay wala sa tabi niya ang kanyang mga magulang. Isang nurse ang pumasok sa kwarto. May dalang tray ng gamot. Nang tanungin niya kung nasaan ang kanyang nanay at tatay, pumasok ang isang lalaking may suot na itim na suit, ang abogado ng pamilya. "Joanna," maingat niyang sinabi, "may kailangan akong sabihin sa iyo." Ang mga susunod na salita ay parang dagok sa kanyang puso. Pareho niyang magulang ang nasawi sa pagbagsak ng eroplano. Siya, isang 12 anyos na bata, ay biglang naulila. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang katotohanang iyon. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang ama, ang tawa ng kanyang ina, at ang kanilang plano sa hinaharap. Ngayon, lahat ng iyon ay naglaho na. Matapos ang ilang araw sa ospital, dumating ang kanyang mga tita mula sa Pilipinas. Si Alicia at Marisa, mga kapatid ng kanyang ama, ang kumuha ng kustodya ni Joanna. Napagdesisyunan ng pamilya na iuuwi si Joanna sa Pilipinas dahil wala na ring ibang kamag-anak sa Amerika. Ang paglipad ni Joanna patungong Pilipinas ay malungkot at puno ng lungkot. Ang dating excitement na nararamdaman niya tuwing nasa eroplano ay napalitan ng takot at kawalan ng pag-asa. Pagdating nila sa Pilipinas, sinalubong siya ng mainit na klima at isang bahay na hindi niya inaasahan. Ang mansyon ng kanyang mga tita ay maganda sa panlabas, ngunit malamig ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. "Dito ka muna sa guest room," sabi ni Alicia nang walang emosyon. "Ayusin mo ang sarili mo, Joanna. Hindi namin magagawang intindihin ang iyak mo araw-araw." Sa murang edad na 2, si Joanna ay kailangang harapin ang bagong buhay na hindi niya ginusto. Sa kanyang kalooban, namimiss niya ang mga magulang niya, ang kanilang pagmamahal, yakap at gabay. Sa bagong tahanan, ang kanyang mundo ay napuno ng lamig, takot at kawalang katiyakan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nanatili sa kanyang puso, ang alaala ng kanyang masayang pamilya na magsisilbing ilaw sa kanyang madilim na daan. Sa unang mga linggo sa piling ng kanyang mga tita, si Joanna ay naghangad ng kahit kaunting pag-aaruga. Umaasa siyang kahit papaano ay makakakita siya ng malasakit mula kina Alicia at Marisa. Ngunit ang pangarap na ito ay unti-unting nabura ng mapait na realidad ng kanyang bagong buhay. "Joanna, bumangon ka na!" sigaw ni Alicia mula sa kusina. 5:00 pa lang ng umaga,
Ngunit kailangang gising na siya upang mag-umpisa sa mga gawain. Sa edad na 12, ang kanyang mga araw ay puno ng trabaho, paglilinis ng sahig, paglalaba, at pagluluto para sa kanyang mga pinsan na walang ginawa kundi maglaro at mag-tantrums. Hindi siya tinuturing na bahagi ng pamilya, parang alipin na lamang siya sa malaking bahay ng mga tita niya. Hindi nagtagal, napansin ni Joanna na tila planado ang lahat. Sa kabila ng yamang taglay ng kanyang mga tita, hindi siya binigyan ng pagkakataong makapag-aral. Para saan pa? Tanong ni Marisa, nang minsan niyang tanungin kung pwede siyang mag-enroll sa kalapit na eskwelahan. Hindi mo na kailangan ng edukasyon. Dito ka na lang sa bahay at tumulong sa amin. Ang bawat araw ay tila paulit-ulit para kay Joanna. Gigising siya ng maaga, mag-aalaga ng mga batang pinsan, maghuhugas ng pinagkainan, at maglilinis ng bahay. Walang araw na hindi siya pinapagalitan, kahit sa mga pagkakataong wala naman siyang kasalanan. Hindi mo man lang napunasan ng maayos ang mesa. Reklamo ni Alicia. Walang kwenta talaga. Masakit para kay Joanna na tanggapin ang ganitong pagtrato, lalo na't nasanay siya sa pagmamahal at respeto mula sa kanyang mga magulang. Pakiramdam niya ay biglang naglaho ang lahat ng kanyang pinanghahawakan sa buhay. Ang kanyang kinabukasan, pangarap, at pagkatao. Madalas, nakaupo siya sa isang sulok ng kanyang kwarto, umiiyak ng tahimik upang hindi marinig ng mga tao sa bahay. Ang mga pinsan niya, na halos kaedad lamang niya, ay walang ginawa kundi manakit at mangutya. Alipin ka na lang dito, Joanna. Madalas sabihin ni Carla, ang pinakamatanda sa mga pinsan. Hindi ka na magtatapos ng high school, kaya huwag ka nang mag-ambisyon. Ang mga salitang ito ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang puso. Isang araw, habang nag-aalaga siya ng isa sa mga pinsan, si Daniel, ang bata ay sinadyang ihulog ang kanyang laruan sa ilalim ng mesa. "Kunin mo!" sigaw nito. Nang hindi siya agad tumalima, dumating si Alicia at pinalo siya sa braso gamit ang isang hanger. "Bakit hindi ka sumusunod agad?" galit nitong sabi. Ang ganitong klaseng pagtrato ay hindi na bago kay Joanna, ngunit bawat palo, sigaw, at insulto ay nag-iiwan ng sugat sa kanyang kalooban. May mga pagkakataon na iniisip ni Joanna kung paano siya makakatakas sa kalupitang ito. Pinapangarap niya ang buhay na minsang inakala niyang magiging kanya. Ang buhay kung saan nag-aaral siya sa paaralan, naglalaro ng piano, at nilalambing ng kanyang mga magulang. Ngunit ngayon, tila wala ng pag-asa para sa ganitong uri ng buhay. Isang gabi, habang nagbabantay siya sa mga natutulog niyang pinsan, nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatanaw sa kalangitan. "Mama, Papa," bulong niya sa hangin, "bakit niyo ako iniwan?" Bumagsak ang kanyang mga luha habang iniisip ang mga masayang sandali kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng kanyang lungkot, may isang maliit na tinig sa kanyang puso na nagsasabing huwag siyang sumuko. "Nais ko pa ring mangarap," mahina niyang sabi sa sarili. "Kahit gaano kahirap, gusto kong magtagumpay para mapatunayan sa kanila na mali sila." Ang pag-asa ni Joanna ay tila isang maliit na liwanag sa gitna ng madilim na daan. Bagamat ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, alam niyang kailangang manatili siyang matatag. Ngunit sa kanyang murang edad, paano niya haharapin ang ganitong klase ng pang-aabuso ng mag-isa? Ang tanong na ito ay nanatili sa kanyang isipan, naghihintay ng sagot sa mga darating na taon. Puno ng hirap ang bawat taon para kay Joanna. Ngunit sa kabila nito ay matiyaga niyang tiniis ang lahat. Dumating ang araw na siya ay umabot sa edad na 18 at sa kanyang kalooban ay naroon ang unti-unting pagsibol ng pag-asa. Ang pagnanais na makalaya mula sa anino ng mga tita niya. "Hindi na ako bata," naisip niya habang tinitignan ang sarili sa salamin. Ang kanyang manipis na katawan ay bunga ng mga taon ng walang tigil na pagtatrabaho at kakulangan ng tamang nutrisyon. Ngunit sa kanyang mga mata,
makikita ang tapang at determinasyon. Alam niya na kung nais niyang mabago ang kanyang buhay, kailangan niyang gumawa ng paraan para kumita ng pera at makalaya mula sa mga tita niya. Isang hapon, habang naguhugas siya ng pinggan, narinig niya ang usapan ng dalawang kasambahay sa kabilang kwarto tungkol sa isang tindahan sa bayan na naghahanap ng tindera. "Mukhang maganda ang sweldo doon," sabi ng isa. Naghahanap sila ng marunong mag-asikaso ng mga customer. Nabuhayan si Joanna ng loob. Gusto niyang subukan ang trabaho na iyon, kahit ano pa ang halaga ng sweldo. Ang mahalaga ay makapag-umpisa siya ng bagong buhay sa labas ng mansyon. Kinagabihan, habang naghahapunan, lakas loob niyang tinanong si Alicia tungkol sa balak niyang magtrabaho. "Tita, maaari po ba akong maghanap ng trabaho bilang tindera?" Halos pabulong niyang tanong, habang iniiwasang magtagpo ang kanilang mga mata. Halos mabitiwan ni Alicia ang kutsarang hawak nito. "Ano ang pinagsasabi mo, Joanna?" Malamig nitong sagot. "Hindi mo na kailangang magtrabaho. May pagkain ka na, may tirahan. Ano pa ba ang hihilingin mo?" Sumingit si Marisa, na nakatingin sa kanya na parang isang kaaway. "At saka, sino ang mag-aalaga sa mga bata kung aalis ka? Isipin mo nga, Joanna, dito ka lang sa bahay. Iyan ang responsibilidad mo." Napagtanto ni Joanna na kahit anong paliwanag ang gawin niya, hinding-hindi siya papayagan ng mga tita niya na kumawala sa kanilang kontrol. Habang patuloy ang kanilang hapunan, tahimik siyang nag-isip. Alam niyang hindi pwedeng dito magtapos ang kanyang pangarap. Isang araw, habang namamalengke para sa pamilya, nakilala niya si Eric, isang batang lalaki na may kaakit-akit ng ngiti at masayahing personalidad. Nagtatrabaho ito bilang kargador sa palengke at madalas siyang tulungan sa pagdadala ng mabibigat na bilihin. "Miss, parang araw-araw kang aburido," biro ni Eric habang inaayos ang basket ng gulay sa kanyang kariton. Napatingin si Joanna sa kanya, bahagyang ngumiti, na bihirang mangyari sa mga panahong iyon. "Hindi naman," sagot niya, pilit itinatago ang bigat ng kanyang kalooban. "Marami lang talaga akong ginagawa sa bahay." Mula noon, naging madalas ang kanilang mga saglit na pag-uusap tuwing magkikita sila sa palengke. Si Eric ay may kakaibang paraan ng pagpapagaan ng loob ni Joanna. Sa kanyang presensya, tila nawawala ang bigat ng kanyang sitwasyon, kahit panandalian lamang. Lumipas ang ilang buwan, at nagkaroon sila ng mas malalim na koneksyon. "Joanna," sabi ni Eric isang gabi habang naglalakad sila sa kalsada, "alam kong marami kang pinagdadaanan, pero gusto kong malaman mo na narito ako para sa'yo, kahit anong mangyari." Ang mga salitang iyon ay tila musika sa kanyang pandinig. Sa wakas, may isang tao na handang intindihin siya, na hindi siya tinuturing bilang pabigat. Si Eric ang naging liwanag sa kanyang madilim na mundo, at unti-unti siyang natutong magtiwala muli sa iba. Ngunit sa kabila ng kaligayahan na nadama niya kay Eric, naroon pa rin ang takot at kawalang katiyakan. Paano niya magagawang makalaya kung nananatili pa rin siya sa ilalim ng kontrol ng kanyang mga tita? Alam niyang kailangan niyang gumawa ng matapang na hakbang upang baguhin ang kanyang buhay. Habang papalapit ang araw na iyon, pinanghahawakan ni Joanna ang pagmamahal ni Eric bilang inspirasyon. Sa kanyang kalooban, naroon ang isang matibay na pangako. Balang araw, makakawala rin siya sa tanikala ng pang-aabuso at makakahanap ng kalayaang matagal na niyang inaasam. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang magtago ng tapang at tiyaga at maghintay ng tamang pagkakataon. Sa edad na 20, naramdaman ni Joanna ang unang sulyap ng kalayaan habang patuloy niyang pinapalalim ang relasyon kay Eric. Sa kabila ng mabigat na buhay sa ilalim ng kanyang mga tita, nahanap niya ang kasiyahan at pagmamahal na tila mailap sa kanya sa mahabang panahon. Pinangarap niya ang araw na tuluyan na siyang makakaalis sa bahay ng kanyang mga tita at makapagsimula ng bagong buhay kasama si Eric. Isang araw, napansin ni Joanna ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan.
Madalas siyang makaramdam ng pagkahilo at parang nawalan siya ng ganang kumain. Hindi niya ito masyadong pinansin sa simula, ngunit habang tumatagal, unti-unti siyang kinabahan. "Eric," mahina niyang sabi isang gabi habang nakaupo sila sa ilalim ng isang puno sa paborito nilang tambayan. "Pakiramdam ko, may kakaiba sa katawan ko." Nag-alala si Eric. "Baka naman napagod ka lang sa bahay. Alam kong ang dami mong ginagawa." Ngunit ang kutob ni Joanna ay mas malalim pa. Kinabukasan, nagpunta siya sa botika upang bumili ng pregnancy test. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang maliit na kahon at ang puso niya ay parang sasabog habang naghihintay ng resulta. Nang tuluyang lumitaw ang dalawang guhit, tila huminto ang mundo ni Joanna. Buntis siya. Sa una, hindi niya alam kung paano sasabihin kay Eric ang balita. Ngunit alam niyang hindi niya ito maitatago habang buhay. Sa sumunod nilang pagkikita, lakas loob niyang ibinahagi ang kanyang kalagayan. "Eric," nagsimula siya. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig. "May sasabihin ako sa iyo. Buntis ako." Sa halip na tuwa o suporta, ang sagot ni Eric ay katahimikan. Kitang-kita ni Joanna ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging masigla at masayahin, bigla itong naging malamig at may halong kaba. "Joanna," mahinahon ngunit matigas na sabi ni Eric, "hindi ko kayang panindigan yan. Bata pa ako, hindi ko pa kaya ang ganitong responsibilidad." Parang isang matalim na kutsilyo ang mga salitang iyon na tumusok sa puso ni Joanna. "Eric, anak natin to," sagot niya habang pilit nilalabanan ang namumuong luha. "Pasensya na," sabi ni Eric habang umiwas ng tingin. "Hindi ko kaya. Mas mabuti pa siguro kung magkanya-kanya na lang tayo." Pagkatapos ng gabing yon, tuluyan nang hindi nagpakita si Eric kay Joanna. Nagtago ito sa kung saan iniwasan ang lahat ng komunikasyon at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng napakabigat na sitwasyon. Ang sakit ng pagkabigo ay tila walang katulad. Isang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa ang siya ring nagwasak ng kanyang puso. Ngunit sa kabila ng kawalan, si Joanna ay nagdesisyong hindi susuko. Bagamat nagdadalawang isip siya sa una kung kaya niyang harapin ang hinaharap ng mag-isa, nagbago ang kanyang isip nang maramdaman niya ang unang sipa ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan. "Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito," bulong niya habang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Ipaglalaban kita kahit anong mangyari." Ang mga sumunod na buwan ay naging mahirap para kay Joanna. Hindi lamang siya kailangang harapin ang pisikal na hamon ng pagbubuntis, ngunit pati na rin ang emosyonal na bigat ng pagkakaulila, hindi lamang sa kanyang mga magulang, kundi pati na rin sa nobyong kanyang inakala na magiging sandigan niya. Sa kabila ng lahat, hindi siya nagpatinag. Patuloy siyang nagtatrabaho sa bahay ng kanyang mga tita. Nagtitipid ng pera mula sa mga kakaunting tips na binibigay sa kanya ng kanilang mga bisita. Sinimulan niyang magplano para sa hinaharap ng kanyang anak, mga maliliit na pangarap na magbibigay sa kanya ng lakas upang ituloy ang laban. "Anak," bulong niya isang gabi habang nakahiga, "pangako ko sa iyo, hindi kita pababayaan. Hindi ko hahayaan na aranasan mo ang hirap na pinagdaanan ko." Sa wakas, dumating ang araw ng kanyang panganganak. Walang sino man mula sa kanyang pamilya ang tumulong sa kanya. Hindi sina Alicia, hindi sina Marisa. Si Joanna ay dinala sa ospital ng isang matandang kapitbahay na naawa sa kanya. Matapos ang ilang oras ng sakit at hirap, isinilang niya ang isang malusog na batang lalaki. "Martin," sambit niya habang hawak ang maliit na kamay ng sanggol. "Ikaw ang magiging dahilan ng lakas ko. Ikaw ang bagong simula ng buhay ko." Sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Joanna ng kakaibang tapang. Alam niyang mahirap ang landas na tatahakin niya bilang isang single mother. Ngunit sigurado siyang hindi siya nag-iisa. Sa bawat ngiti ni Martin, naroon ang liwanag ng pag-asa. Liwanag na magsisilbing gabay ni Joanna
sa pagbuo ng mas magandang bukas para sa kanilang dalawa. Matapos ang mapait na pag-iwan ni Eric, si Joanna ay kailangang magpatuloy sa buhay, dala ang bigat ng kanyang sitwasyon. Sa kanyang isipan, malinaw ang kanyang layunin, maghahanap ng trabaho, kumita ng sapat na pera, at maghanda para sa pagdating ng kanyang anak. Ngunit sa mundong hindi naging mabait sa kanya, ang simpleng plano na ito ay naging mas mahirap kaysa sa inaakala niya. Nagumpisa si Joanna sa paghahanap ng kahit anong trabaho. Nagpunta siya sa mga tindahan, kainan, at kahit sa mga bahay na naghahanap ng kasambahay. Subalit, sa tuwing magpapakilala siya, ang kanyang lumulobong tiyan ay agad na nagiging hadlang. "Pasensya na," sabi ng isang manager ng karinderya. "Buntis ka. Paano ka magtatrabaho ng maayos?" Sa ibang lugar naman, ginamit ng mga employer ang kanyang desperasyon para sa sarili nilang kapakinabangan. Tinanggap siya bilang tagalinis sa isang opisina. Ngunit pagkatapos ng 2 linggo ng pagbabanat ng buto, walang sahod ang kanyang natanggap. "Naku, wala pang kita ang negosyo ngayon." Palusot ng may-ari nang magtanong siya tungkol sa kanyang bayad. "Subukan mo na lang ulit next month." Ang sakit ng mga gantong pangyayari ay paulit-ulit na tumutusok sa puso ni Joanna. Ngunit sa kabila nito, hindi siya tumigil. Sa tuwing mararamdaman niya ang sipa ng kanyang anak sa kanyang tiyan, nagkakaroon siya ng bagong lakas para magpatuloy. Sa isang maliit na bakery, natanggap siyang maghurno ng tinapay sa madaling araw. Sa kabila ng mababang sahod at mahabang oras ng trabaho, tinanggap niya ito dahil ito lamang ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Araw-araw, gumigising siya bago magbukang liwayway. Isinasantabi ang sakit ng katawan at takot sa hinaharap. Isang araw, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Hinawakan niya ito at pilit na naglakad ng mas mabilis. Napansin siya ng isang babaeng nasa karinderya na tumakbo para tulungan siya. "Joanna?" sabi ng babae nang makalapit. "Ikaw ba yan?" Si Jessa, ang matalik niyang kaibigan noong high school, ang babaeng tumulong sa kanya. Halos hindi makapaniwala si Jessa nang makita ang kalagayan ng kaibigan. Matagal na silang walang komunikasyon, ngunit sa gabing iyon, ipinakita ni Jessa na hindi nawala ang kanilang pagkakaibigan. Nang sumapit ang araw ng kanyang panganganak, si Jessa ang sumama kay Joanna sa ospital. Sa gitna ng kirot at hirap, si Joanna ay nakaramdam ng kakaibang tapang. Alam niyang ang sandaling ito ang simula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-iri, narinig niya ang unang iyak ng kanyang anak. "Babae o lalaki?" tanong ni Jessa habang may luha sa kanyang mga mata. "Lalaki," sagot ng nurse habang iniabot ang sanggol kay Joanna. Hawak-hawak ang maliit na katawan ng kanyang anak. Bumuhos ang luha ni Joanna. "Martin," bulong niya. "Ikaw si Martin. Ikaw ang dahilan ng lahat ng pagsusumikap ko. Patawarin mo ako kung hindi ko pa maibibigay sa iyo ang lahat ngayon. Pero nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para sa iyo." Sa mga unang araw matapos manganak, nagdesisyon si Joanna na iwan muna si Martin sa pangangalaga ni Jessa habang siya ay muling maghahanap ng trabaho. "Sigurado ka ba dito, Joanna?" tanong ni Jessa habang karga ang sanggol. "Kaya ko siyang alagaan, pero baka mahirapan ka sa ginagawa mo." "Jessa, wala akong ibang magagawa," sagot ni Joanna. "Kailangan kong magtrabaho para sa kanya. Ayokong lumaki si Martin na nagdurusa dahil sa mga pagkukulang ko. Malaki ang utang na loob ko sa iyo dahil tinutulungan mo ako, pero pangako, hindi magtatagal ito." Pinagkasunduan nilang si Jessa ang mag-aalaga kay Martin sa mga unang buwan nito, habang si Joanna ay magtatrabaho bilang labandera sa mga kalapit na bahay. Kahit mahirap, ginawa niya ito para masigurong may sapat na pera silang mag-ina sa mga susunod na araw. Sa tuwing bibisitahin ni Joanna si Martin, nadudurog ang puso niya sa pag-iisip na hindi siya ang laging kasama ng kanyang anak. Ngunit sa kabila nito, pinanghahawakan niya ang pangako sa sarili. Balang araw, magkasama silang dalawa,
at hindi na muling maghihiwalay. Ang bawat gabing nag-iisa si Joanna ay puno ng pagod at lungkot. Ngunit sa bawat ngiti ni Martin, nararamdaman niya ang bagong lakas na patuloy siyang itinutulak pasulong. Alam niyang mahaba pa ang laban, ngunit para sa kanyang anak, handa siyang harapin ang kahit anong hamon na darating. Sa bawat pag-ikot ng washing machine at pagbilad ng mga basang damit sa ilalim ng araw, itinataguyod ni Joanna ang buhay ng kanyang anak na si Martin. Sa pagiging labandera, natutunan niya ang halaga ng bawat sentimo, kung paano ang bawat piraso ng damit na kanyang nililinis ay may katumbas na pagkain, gamot, at pangarap para sa kanyang anak. Maaga pa lang, gising na si Joanna. Ang amoy ng detergent at ang tunog ng paglagaslas ng tubig mula sa gripo ay naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw o sa gitna ng malamig na ulan, naglalakad siya mula bahay-bahay, dala ang mga maruruming damit na kanyang lilinisin. "Joanna, pakibilisan mo ang paglalaba ha?" sabi ng isa sa kanyang mga kliyente. "Gusto kong tuyo na ang mga ito mamaya." "Yes po, ma'am," sagot niya, kahit na alam niyang ang kahilingan ay halos imposible. Sa bawat sambahayan na kanyang pinaglilingkuran, madalas siyang makatanggap ng mas mababang bayad kaysa sa napagkasunduan. Ngunit hindi siya reklamo dahil ang bawat trabaho ay mahalaga para sa kanya. Mas mabuti na ang may kita kaysa wala, palagi niyang iniisip. Si Martin, na iniwan muna sa pangangalaga ni Jessa, ang naging inspirasyon ni Joanna upang magpatuloy. Tuwing makakatanggap siya ng sahod, agad siyang bibili ng gatas at diaper para sa kanyang anak, sabay magtatabi ng kahit maliit na halaga para sa hinaharap. Kahit kapos, natutunan niyang magtipid ng husto. Isang araw, habang binibilang niya ang ilang baryang natira mula sa kanyang lingguhang kita, tinignan niya ang larawan ni Martin na nakapaskil sa dingding ng maliit na silid na inuupahan niya. "Anak, darating ang araw na hindi na natin kailangang magtipid ng ganito," sabi niya sa sarili. "Pangako ko sa iyo, ibibigay ko ang lahat ng kakailanganin mo." Sa kabila ng lahat, hindi nawala kay Joanna ang lakas ng loob, kahit na ang kanyang mga kamay ay nagkakakalyo na dahil sa matagal na pagbabanlaw ng damit, at kahit na ang kanyang likod ay sumasakit mula sa pagdadala ng mabibigat na balde ng tubig, nanatili siyang matatag. Para kay Martin, ang lahat ng sakripisyo ay sulit. Sa mga oras na wala siyang trabaho, dumadalaw siya kay Martin at binibigyan ng oras ang anak. Sa kabila ng pagod, sinisigurado niyang maramdaman nito ang kanyang pagmamahal. "Mama, kailan po tayo magsasama ulit?" tanong ng paslit habang hinahaplos ang kanyang muka. "Malapit na, anak," sagot ni Joanna habang niyayakap si Martin. "Kapag nakaipon na si Mama, magkakasama na tayo. Magiging masaya na tayo, pangako ko." Sa tuwing iniiwan niya ang anak sa bahay ni Jessa, nadudurog ang kanyang puso. Ngunit alam niyang ito ang tamang gawin sa ngayon, ang magsumikap at magtiis upang masiguro ang kinabukasan ni Martin. Hindi lahat ng araw ay mabait kay Joanna. May mga pagkakataon na nauulanan siya habang nagdadala ng mga basket ng damit pauwi. At may mga oras na hindi siya binabayaran ng tama ng kanyang mga kliyente. May isang pagkakataon pa nga na pinagsalitaan siya ng masakit ng isang amo. "Kahit labandera ka, gawin mo naman ang trabaho mo ng maayos." Sigaw nito nang may makitang maliit na mantsa sa isang damit. Hindi na lang niya pinansin ang insulto, ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang matinding lungkot. Kailan kaya matatapos ang ganitong buhay? Tanong niya sa sarili habang tahimik na umiiyak sa kanyang silid kinagabihan. Ngunit sa kabila ng lahat, si Joanna ay nanatiling positibo. Tuwing linggo, siya at si Martin ay pumupunta sa parke kasama si Jessa, kung saan pinapanood niya ang anak na naglalaro ng bola. Ang ngiti ni Martin ay nagiging liwanag sa kanyang madilim na mundo. "Mama, paglaki ko, magtatrabaho ako para sa atin," sabi ni Martin minsang umupo ito sa kanyang kandungan. "Hindi na kailangan, anak," sagot ni Joanna
habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang gusto ko lang ay lumaki kang masaya at mabuti. Ang simpleng sandaling iyon ay nagbigay ng lakas kay Joanna upang magpatuloy. Kahit mahirap ang buhay, alam niyang bawat hakbang ay papalapit sa mas magandang bukas para sa kanilang mag-ina. Sa puso niya, naniniwala si Joanna na balang araw, magbabago rin ang kanilang kapalaran. At sa araw na iyon, ang lahat ng kanyang sakripisyo at paghihirap ay magiging isang alaala na lang ng tapang, pagmamahal, at walang hanggang pagsusumikap para sa anak. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan ni Joanna, ang mga ngiti ni Martin ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ngayon, sa pagdiriwang ng ikalimang kaarawan ng kanyang anak, nais niyang gawing espesyal ang araw na ito sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit tulad ng dati, hindi madali ang lahat. Walang ibang magbabantay kay Martin dahil may trabaho si Jessa noong araw na yun. Kaya't napilitan si Joanna na isama ang anak sa kanyang trabaho bilang labandera. Kahit alam niyang magiging mahirap ang magtrabaho habang kasama ang isang 5 taong gulang, wala siyang ibang pagpipilian. "Anak, magiging maayos ang lahat," sinabi niya kay Martin habang hawak ang kamay nito. Ang trabaho ng araw na iyon ay para kay Mrs. Gregoria, isang mayamang byuda na kilalang matapobre at mahigpit sa kanyang mga kasambahay. Pagdating pa lang nila sa malawak na bakuran ng mansyon, napansin agad ni Joanna ang titig ng matanda sa kanila. "Sino ang batang yan?" tanong ni Mrs. Gregoria habang hawak ang kanyang mamahaling payong. "Pasensya na po, ma'am," sagot ni Joanna, magalang na yumuko. "Wala po kasi akong mapag-iwanan sa anak ko. Saglit ko lang po siyang isasama." Hindi sumagot si Mrs. Gregoria, ngunit nagbigay ito ng malamig na tingin bago tumalikod at pumasok sa bahay. Si Joanna naman ay agad na nagtungo sa likod bahay kung saan nakahanda na ang mga damit na kailangang labhan. Samantalang si Martin, na walang kalaro o kilala, ay naupo sa isang sulok at tahimik na naglaro ng kanyang laruang truck. Lumipas ang ilang oras at nagdesisyon si Martin na lumabas sa bakuran upang magmasid. Sa kanyang paglalakad, nahanap siya ni Mrs. Gregoria na noon ay nagpapahinga sa kanyang beranda. "Halika rito, bata," tawag ng matanda. Tumingin si Martin, bahagyang kinakabahan ngunit lumapit din. "Ilang taon ka na?" tanong nito. Nakakunot ang noo. 5 taon na po, ma'am," sagot ni Martin ng magalang. Napangiti si Mrs. Gregoria, ngunit hindi iyon ngiti ng pagmamahal. May kung anong ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Tumayo siya at tinuro ang plato ng pagkain ng kanyang aso. "Gusto mo ba ng pera? Bibigyan kita ng 1,000. Nagningning ang mga mata ni Martin sa narinig, hindi batid ang balak ng matanda. "Opo, ma'am," sagot niya, puno ng inosente. "Kung gayon, kainin mo ang dog food na yan," sabi ni Mrs. Gregoria habang iniabot ang pera. Hindi naisip ni Martin ang maaaring epekto ng gagawin niya. Sa kanyang murang isipan, ang pera ay magpapasaya sa kanyang nanay at makatutulong upang magkaroon sila ng kahit konting handa para sa kanyang kaarawan. Agad niyang kinuha ang 1 piraso ng dog food at kinain ito habang nakatingin ang matanda. Natatawa. Matapos niyang gawin ang utos, inabot ni Mrs. Gregoria ang 1,000 piso. "Good boy," sabi nito, kasabay ng malamig na tawa. "Ngayon, bumalik ka na sa nanay mo." Nang matapos ang araw, dumaan si Martin sa kanyang nanay habang ito'y abala sa paglalaba. Hawak niya ang 1 gusot na 1,000 piso at masayang iniabot ito kay Joanna. "Mama, para sa birthday ko po," sabi niya, puno ng saya. Nagulat si Joanna. "Saan mo nakuha ito, anak?" tanong niya. Hindi sigurado kung matutuwa ba o magtataka. Ngunit hindi sumagot si Martin. Ngumiti lamang at tumakbo pabalik sa kanyang laruan. Hindi na inalam pa ni Joanna ang detalye ng kung paano nagkaroon ng pera ang anak niya. Ngunit sa loob-loob niya ay naramdaman niya ang pag-aalala. Sa kabila ng lahat,
Ginamit niya ang pera upang bumili ng maliit na cake at ilang piraso ng candy na maaaring pagsaluhan nilang mag-ina. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Joanna si Martin na hinihipa ng kandila ng kanyang simpleng birthday cake, pinangako niya sa sarili na darating ang araw na hindi na kailangang magdusa ang kanyang anak. Hindi niya lubos maisip kung ano ang ginawa ni Martin upang makuha ang 1,000 piso. Ngunit alam niyang ang mas mahalaga ay ang kaligayahan ng bata sa araw na iyon. Bagamat puno ng sakripisyo ang kanilang buhay, ang simpleng ngiti ni Martin ay nagbigay ng bagong lakas kay Joanna. Sa puso niya, buo ang kanyang determinasyon na gawing mas maganda ang hinaharap ng kanyang anak, anuman ang hirap na kailangang pagdaanan. Pagkatapos ng simpleng pagdiriwang ng ika-5 kaarawan ni Martin, pinagmamasdan ni Joanna ang anak habang masaya itong naglalaro sa maliit nilang silid. Napansin niya ang 1,000 talon na hawak ni Martin na hindi pa rin ito binibitawan mula nang ibigay ito sa kanya kanina. Bagamat una na niyang ginamit ang ibang bahagi nito para bumili ng cake at kaunting pagkain, hindi niya maiwasang magtaka kung saan galing ang pera ng anak. Martin, tawag niya habang inaalis ang ilang nalalabing pinggan sa mesa. Saan mo ba nakuha ang perang iyon? Sinabi mo ba sa akin ang totoo? Tumigil si Martin sa paglalaro at nilingon ang ina. Mama, binigyan po ako ni Ma'am. Sagot ng bata. Inosenteng nakangiti. Sabi po niya, kainin ko lang daw ang pagkain ng aso niya. Bibigyan niya ako ng pera. Tapos binigyan niya nga po ako ng 1,000. Huminto ang mundo ni Joanna sa narinig. Ang mga salitang iyon mula sa bibig ng anak ay tila tumusok sa kanyang puso. Anong sinabi mo, anak? Halos pabulong niyang tanong habang dahan-dahang nilapitan si Martin. Kumain po ako ng pagkain ng aso, Mama. Masayang sagot ni Martin. Walang mali siya sa kanyang tinig. Sabi niya, magagamit natin yung pera para sa birthday ko. Napaupo si Joanna sa gilid ng kama. Pilit inuunawa ang sitwasyon. Ang kawalang malay ng anak niya ay higit na nagpapabigat sa sakit na nararamdaman niya. Ang ideya na ang kanyang anak, sa murang edad, ay ginawa pang katuwaan ng isang matapobre at walang malasakit na tao ay nagdulot ng matinding lungkot at galit sa kanya. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Bakit kailangang mangyari ito sa amin? Bulong niya sa sarili habang mahigpit na yakap ang kanyang anak. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung ano ang nagawa niyang mali para mapunta sila sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, pilit niyang pinatatag ang sarili. Hindi siya maaaring sumuko. Martin, pangako ko sa iyo, hindi na mauulit ito. Sabi niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Hindi na kita hahayaang masaktan o mapahiya ulit, kahit kailan. Mama, okay lang po ako, sagot ni Martin habang inilalapit ang kanyang maliit na kamay sa muka ni Joanna upang punasan ang kanyang mga luha. May pera naman po tayo para sa birthday ko, di ba? Ang inosente at masayahing sagot ni Martin ay lalong nagpatindi ng determinasyon ni Joanna. Alam niyang ang ganitong klaseng kahihiyan ay hindi dapat maranasan ng sinuman, lalo na ng kanyang anak. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Joanna sa bahay ni Mrs. Gregoria, mahigpit ang hawak niya sa mga damit na nilalabhan. Ang galit at sama ng loob na nararamdaman niya ay nais niyang iparating sa matanda. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpatalo sa emosyon. Kailangan niyang mag-focus sa mas mahalagang bagay, ang paggawa ng paraan upang mabigyan ng mas magandang buhay si Martin. Hindi na kami maghihirap ng ganito habang buhay, bulong niya sa sarili habang pinipiga ang mga damit. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng mas maayos na buhay, anak. Pangako ko, gagawa ako ng paraan. Sa gabing iyon, habang natutulog si Martin, muling nag-isip si Joanna ng mga plano. Kailangan niyang humanap ng mas maayos na trabaho o kahit papaano ay simulan ang maliit na negosyo upang hindi na nila kailangang umasa
sa ganitong klase ng trabaho. Napagtanto niyang ang kasalukuyang estado ng buhay nila ay hindi sapat upang mabigyan si Martin ng magandang kinabukasan. "Martin, hindi kita bibiguin," bulong niya habang nakatingin sa anak na mahimbing na natutulog. "Balang araw, matutupad din ang pangarap ko para sa iyo." Ang insidente kay Mrs. Gregoria ay nag-iwan ng malalim na sugat sa puso ni Joanna. Ngunit sa halip na magpatalo sa lungkot at galit, ginamit niya ito bilang motibasyon upang magsumikap pa ng husto. Sa kanyang puso, buo ang kanyang pangako na hindi na muling mararanasan ni Martin ang ganitong klase ng kahihiyan at pang-aapi. Ang araw na iyon ay naging simula ng kanyang mas matapang at masigasig na laban para sa isang mas magandang bukas para sa kanilang mag-ina. Ang hirap ng buhay na naranasan ni Joanna ay hindi naging hadlang para kay Martin upang mangarap at magpursige. Sa halip, ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang ina ay naging inspirasyon niya upang magsikap. Lumaki si Martin na puno ng determinasyon na baguhin ang kapalaran nilang mag-ina. Sa eskwela, si Martin ay laging nangunguna sa klase. Matalino at masipag, madalas siyang papurihan ng kanyang mga guro dahil sa kanyang dedikasyon. "Martin, ikaw ang magdadala ng pangalan ng paaralan natin," madalas sabihin ng kanyang prinsipal tuwing nakakakuha siya ng mataas na marka sa mga pagsusulit. Sa kabila ng kanyang katalinuhan, nanatili siyang mapagpakumbaba na lagi niyang natutunan mula kay Joanna. "Anak, tandaan mo, hindi mahalaga kung gaano ka katalino," madalas ipaalala ni Joanna sa kanya. "Ang mahalaga, marunong kang tumulong sa iba, lalo na sa mga nangangailangan." Sa kanyang kabataan, si Martin ay hindi lang masipag sa pag-aaral, kundi pati na rin sa paghahanap ng mga paraan upang kumita. Sa edad na 16, nagsimula siyang magbenta ng mga lutong bahay na pagkain sa eskwela. Ang mga natitirang kita mula rito ay itinabi niya upang makatulong sa gastusin nila sa bahay. "Ma, tingnan mo," sabi niya minsan habang iniabot ang isang bungkos ng pera kay Joanna. "Kita ko po ito sa pagbebenta ng mga sandwich para po sa pang-araw-araw natin." Natigilan si Joanna at napaluha. Sa murang edad, nakita niya ang responsibilidad at malasakit ng anak. "Salamat anak," sabi niya habang niyayakap si Martin. "Pero huwag mong kalimutang maglaan din para sa sarili mo. Deserve mo rin yan." Habang nag-aaral sa kolehiyo, sinubukan ni Martin ang iba't ibang uri ng negosyo. Nagbenta siya ng mga damit online, nagbukas ng maliit na tindahan ng kape malapit sa eskwelahan, at pati na rin ang simpleng serbisyo ng pag-aayos ng mga gadgets. Sa bawat kita niya, natutunan niyang mag-ipon at muling mag-invest para palaguin ang kanyang negosyo. Hindi laging madali para kay Martin. Maraming pagkakataon na halos hindi na siya natutulog sa kakaisip kung paano niya palalaguin ang kanyang kita. May mga negosyong nalugi, ngunit hindi siya sumuko. "Ma, balang araw, hindi na tayo maghihirap," pangako niya kay Joanna tuwing magkasama silang dalawa sa maliit nilang tahanan. Ang kanyang determinasyon at pagiging masipag ay nagbunga. Matapos ang kolehiyo, nagtayo si Martin ng sarili niyang kumpanya na nakatuon sa teknolohiya at online retail. Sa simula, tila imposibleng magtagumpay, ngunit dahil sa kanyang kaalaman at tamang desisyon, unti-unti niyang naabot ang kanyang mga layunin. Sa edad na 30, si Martin ay isa ng ganap na milyonaryo. Nagkaroon siya ng mga kasosyo sa negosyo at pinalago ang kanyang kumpanya hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. "Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil kay Mama," palagi niyang sinasabi tuwing may magtatanong kung paano siya nagtagumpay. Makalipas ang 2 dekada, si Martin ay isa ng bilyonaryo. Nagmamay-ari siya ng maraming negosyo sa iba't ibang industriya, kabilang ang real estate, teknolohiya at pagkain. Ang dating batang pinakain ng dog food para sa 1,000 ay isa na ngayong kinikilala sa buong mundo bilang isang huwaran ng tagumpay. Ngunit sa kabila ng kanyang yaman at kasikatan,
si Martin ay nanatiling mapagkumbaba. Ang kanyang unang hakbang matapos maabot ang tagumpay ay ang tiyakin na hindi na kailanman mararanasan ni Joanna ang hirap ng buhay. "Ma, tapos na ang lahat ng paghihirap natin," sabi niya isang araw habang iniabot ang mga susi ng isang malaking bahay sa Amerika. "Simula ngayon, dito ka natitira. Gusto kong maranasan mo ang buhay na deserve mo." Habang hawak ni Joanna ang mga susi, hindi niya maiwasang umiyak. Ang mga luha ng kagalakan ay bumagsak sa kanyang pisngi. Ang anak na dating nangangarap lamang ay isa ng ganap na tagumpay. Sa puso ni Martin, alam niyang ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang ina na nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Ang mga alaala ng kanilang paghihirap ay nananatiling inspirasyon upang patuloy siyang magsikap at tumulong sa iba. Ngayon, siya ang nagbibigay ng pag-asa sa mga nangangarap na nagpapakita na kahit gaano kahirap ang simula, maaari pa ring maabot ang tagumpay. Sa kabila ng tagumpay ni Martin bilang isang bilyonaryo, hindi niya nalimutan ang mapait na mga alaala ng kanyang kabataan. Ang hirap ng kanilang buhay at ang mga taong umapi sa kanila ay nanatili sa kanyang isipan, hindi bilang galit, kundi bilang paalala ng mga leksyon na kailangang ituro sa iba. Sa wakas, nagdesisyon siyang harapin ang mga taong minsang nagpahirap sa kanya at sa kanyang ina. Ang unang destinasyon ni Martin ay ang bayan kung saan nakatira si Mrs. Gregoria, ang matandang babae na nagpakain sa kanya ng dog food noong siya ay bata pa. Matagal niya itong hinanap at sa tulong ng kanyang koneksyon, natuntun niya ang maliit na bahay ng matanda. Ang dating malaki at marangyang mansyon ay naibenta na dahil sa utang. Ngayon, si Mrs. Gregoria ay naninirahan sa isang maliit at luma na tirahan, malayo sa dati niyang karangyaan. Pagdating ni Martin sa bahay, kumatok siya ng malakas. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Nakita niya si Mrs. Gregoria na ngayon ay halos hindi na makalakad ng maayos, ngunit ang kanyang pagmamataas ay naroon pa rin. "Sino ka? Anong kailangan mo?" Malamig na tanong nito habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ngumiti si Martin ng bahagya. "Ma'am Gregoria, naaalala niyo po ba ako? Ako si Martin, ang batang pinakain niyo ng dog food kapalit ng 1,000 piso." Natigilan ng matanda, ngunit pilit nitong itinago ang pagkabigla. "Hindi ko na maalala ang mga bagay na iyon," sagot niya, umiwas ng tingin. "Siguro po, pero hindi ko iyon malilimutan," sagot ni Martin. Ang boses niya ay malamig ngunit puno ng determinasyon. "Dahil sa inyo, naranasan kong mapahiya at masaktan sa murang edad. Pero narito ako ngayon, hindi para magalit, kundi para ipaalam sa inyo ang bigat ng ginawa ninyo." Dahan-dahang inilabas ni Martin ang isang envelope at inilagay ito sa mesa. "Narito ang pera para sa lahat ng dating empleyado ninyo na inyong inabuso. Siguraduhin ninyong makarating ito sa kanila o maghahanap ako ng legal na paraan upang mapanagot kayo." Napansin ni Martin ang takot sa mukha ni Mrs. Gregoria. Sa halip na kaawaan ito, naisip niya ang lahat ng mga taong pinahirapan nito noong panahon ng kanyang kapangyarihan. Hindi siya nagtagal doon, ngunit bago siya umalis, sinabi niya ang mga salitang tumatak sa matanda. "Ang kayabangan ninyo ang dahilan kung bakit kayo narito ngayon. Hindi ko kailangang gumanti sa inyo dahil hinusgahan na kayo ng sarili ninyong pag-uugali. Ang hinihiling ko lang, huwag na kayong mang-api ng iba." Pagkatapos noon, si Martin ay nagtungo sa mga dating empleyado ni Mrs. Gregoria. Sinigurado niyang natanggap nila ang perang inilaan niya upang mabayaran ang matagal ng mga pagkakautang sa kanila. Sa bawat pamilyang kanyang nakilala, narinig niya ang kwento ng kanilang paghihirap sa ilalim ng matanda. Ang mga buwan ng hindi pagbabayad ng sahod, ang hindi makataong trato, at ang mga pang-aabusong kanilang tiniis. "Salamat, Sir Martin," sabi ng isa sa mga dating empleyado, isang babaeng nasa edad 50 na. Sa wakas,
Nakamtan din namin ang hustisya. Hindi namin nakalaing may taong magpapahalaga sa amin. Ngumiti si Martin at nagpaalam, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang ginhawa. Hindi lamang niya naipakita kay Mrs. Gregoria ang bigat ng kanyang mga ginawa, ngunit naibalik din niya ang dignidad ng mga taong minsang nawalan ng pag-asa. Habang pauwi, iniisip ni Martin ang mga susunod niyang hakbang. Ang layunin niya ay hindi lamang upang turuan ng leksyon ang mga taong nangapi sa kanila, kundi upang gawing halimbawa ang kanilang kwento para sa iba. Para kay Martin, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang mabago ang buhay ng iba at ipakita na ang hustisya ay laging may paraan upang magtagumpay. Matagal nang naghihintay si Martin ng tamang pagkakataon upang harapin ang mga tita ng kanyang ina, sina Alicia at Marisa. Sa kanyang puso, hindi lamang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay isang paraan upang bigyan ng hustisya ang lahat ng paghihirap at sakit na dinanas ng kanyang ina sa kamay ng mga taong dapat sanay nagmalasakit at nag-aruga sa kanya. Sa gabing iyon, naglakbay si Martin pabalik sa probinsya kung saan naroon ang lumang bahay ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang malaking bahay ng mga tita ni Joanna na minsang tila napakalaki at makapangyarihan sa kanyang isipan, ay ngayon isa na lamang anino ng dating kaluwalhatian nito. Ang pintura ng bahay ay kupas na, at ang dating magandang bakuran ay puno na ng damo at ligaw na halaman. Pagpasok sa loob, sinalubong siya ni na Alicia at Marisa. Halata sa kanilang mga mukha ang magkahalong pagkabigla at kaba. Matagal na nilang narinig ang tungkol sa tagumpay ni Martin. At ngayon, heto siya, nakatayo sa harapan nila. Hindi na ang batang inosente na minamaliit nila, kundi isang matapang at matagumpay na tao. Martin, bungad ni Alicia, pilit na ngumiti. Napadalaw ka. Ano ang kailangan mo? Ngunit hindi ang mga magiliw na salita nila ang pakay ni Martin. Diretsahan siyang tumingin sa kanilang dalawa. Narito ako hindi para makipagkwentuhan. Narito ako para sa nanay ko, sa mga ginawa ninyo sa kanya. Napatingin si Marisa kay Alicia. Halatang hindi nila inaasahan ang ganitong pakay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marisa. Pilit itinatago ang kaba sa kanyang tinig. Huminga ng malalim si Martin bago sumagot. Ang ibig kong sabihin ay ang lahat ng taon na inapi ninyo si Mama. Ang mga taon na ginawa ninyo siyang tagalinis, tagapag-alaga at alipin, habang sinasarili ninyo ang perang iniwan ng lolo at lola ko para sa kanya. Alam ko ang lahat ng iyon. Ngayon, narito ako para ipaalala sa inyo ang bigat ng mga ginawa ninyo. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nagbigay ng bigat sa bawat salita ni Martin. Kita sa mga muka ni na Alicia at Marisa ang hiya at kaba, ngunit hindi sila makapagsalita. Hindi ako nandito para magalit o manumbat, patuloy ni Martin. Sa kabila ng lahat ng ginawa ninyo, narito ako para tapusin ang ugnayan natin. Narito ang lahat ng utang ni Mama sa inyo, ang mga gastusin, ang mga ipinambili ninyo ng pagkain at damit na pinamukha ninyong utang niya. Babayaran ko lahat ng iyon, pero pagkatapos nito, tapos na tayo. Iniabot ni Martin ang isang envelope na naglalaman ng tseke. Sapat na upang bayaran ang lahat ng utang na sinasabing iniwan ng kanyang ina. Napatingin si Alicia sa tseke, ngunit tila hindi niya ito maabot. Martin, hindi na kailangan, simula ni Alicia, ngunit pinutol siya ng lalaki. Hindi ako nandito para magmakaawa o makiusap, madiing sabi ni Martin. Narito ako para siguraduhin wala nang tanikala na mag-uugnay pa sa amin. Ginamit ninyo si Mama, sinamantala ninyo ang kabaitan niya, at ngayon, tapos na. Hindi na kayo magkakaroon ng kontrol sa buhay namin. Ramdam ng dalawang babae ang bigat ng sitwasyon. Hindi sila makatingin ng diretso kay Martin. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang bigat ng kanilang ginawa kay Joanna. Ang mga taon ng pang-aabuso at pagkamakasarili na hindi na mababawi. Martin, hindi namin alam kung paano humingi ng tawad, sabi ni Marisa, halos pabulong.
Hindi ko kailangan ng tawad ninyo, sagot ni Martin ng walang alinlangan. Ang kailangan ko lang ay ang paninigurong hindi ninyo gagawin sa iba ang ginawa ninyo kay mama. Pagkatapos ng mahabang usapan, tumayo si Martin at lumingon sa kanila bago tuluyang umalis. Mabuhay kayo sa guilt ng mga ginawa ninyo. Sa totoo lang, hindi kayo kawawa. Si mama ang tunay na biktima dito, pero mas pinili naming magpatawad at magpatuloy. Ang buhay namin ay mas maganda na ngayon dahil sa hirap na dinaanan namin. Lumabas siya sa bahay nang hindi lumilingon. Sa kanyang puso, ramdam niya ang kaginhawaan. Hindi para sa mga tita ni Joanna, kundi para sa kanyang ina, na sa wakas ay nabigyan ng hustisya ang mga taon ng pang-aabuso at pagsasamantala. Habang palayo siya sa bahay, naisip niya ang mukha ng kanyang ina noong mga panahon ng kanilang paghihirap. Sa bawat hakbang niya, mas lumalapit siya sa layunin niyang gawing mas maliwanag at mas masaya ang buhay nila. Ang kanyang ginawa ay hindi para maghiganti, kundi upang ipakita na kahit sa gitna ng kawalang katarungan, ang tama at mabuti ang laging mananaig. Pagkalipas ng maraming taon ng hirap, pagsusumikap at tagumpay, dumating na ang araw na matagal nang pinapangarap ni Martin. Ang maibalik ang kanyang ina sa Amerika at bigyan ito ng buhay na karapat-dapat sa kanya. Sa bawat hakbang na ginawa niya tungo sa pag-angat, lagi niyang iniisip ang araw na ito. Sa wakas, panahon na upang tuparin ang pangarap ni Joanna na muling makaranas ng masaya at ligtas na buhay. Mama, sabi ni Martin isang gabi habang magkasama sila sa hapagkainan. Panahon na para bumalik tayo sa Amerika. Doon tayo magsisimula ng bagong buhay. Napatigil si Joanna. Hawak ang kutsarang puno ng sabaw. Martin, hindi ko na iniisip ang pagbalik doon. Masaya na ako dito kasama ka. Ngumiti si Martin at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Hindi lang ito para sa akin, Mama. Gusto kong tuparin ang pangarap mo, ang buhay na minsan mong iniwan pero nararapat sa'yo. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa'yo. Hindi napigilan ni Joanna ang pagbagsak ng kanyang luha. Sa kabila ng pag-aalinlangan, naramdaman niya ang pagmamahal at determinasyon ng kanyang anak. Sige Martin, basta't magkasama tayo kahit saan, masaya ako. Makaraan ng ilang linggo ng paghahanda, dumating ang araw ng kanilang paglipad. Ang eroplano na minsang naging simbolo ng trahedya para kay Joanna ay ngayon naging tanda ng bagong simula. Habang nasa himpapawid, hindi maiwasang magbalik tanaw ni Joanna sa kanyang nakaraan. Mula sa masayang buhay, kasama ang kanyang mga magulang, hanggang sa mga taon ng pagsubok at hirap. Ang lahat ng yon ay parang panaginip na ngayon ay napalitan ng bagong pag-asa. Paglapag nila sa Amerika, sinalubong sila ng malamig ngunit preskong hangin. Sa sasakyan, nagmaneho si Martin patungo sa isang lugar na hindi sinabi kay Joanna. Saan mo ako dadalhin? Tanong ng kanyang ina. Bahagyang natatawa ngunit halata ang kaba. Makikita mo rin, Mama, sagot ni Martin, ngiting-ngiti. Pagdating nila, tumigil ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay na napapalibutan ng berdeng damuhan at matatayog na puno. Ang bahay ay simple ngunit elegante. May malalaking bintana at isang welcoming na terasa. Binuksan ni Martin ang pinto ng sasakyan para sa kanyang ina at inalalayan itong bumaba. Mama, sabi niya habang iniabot ang susi sa ina. Ito ang bagong tahanan mo. Dito ka magsisimula ulit. Napamulagat si Joanna sa gulat. Martin, bakit mo ginawa ito? Napakamahal siguro nito. Walang halaga ang pera kumpara sa saya mo, Mama. Sagot niya. Deserve mong magkaroon ng buhay na ligtas at masaya. Gusto kong maranasan mo ang ginhawang matagal nang nawala sa'yo. Hindi na napigilan ni Joanna ang pagtulo ng kanyang luha habang iniikot ang paningin sa bahay. Nang pumasok sila, mas lalo siyang naantig. Ang loob ng bahay ay maaliwalas at moderno, ngunit puno ng detalye na nagpaalala sa kanya ng kanilang tahanan noon sa Amerika. Ang mga simpleng dekorasyon, ang family photo frame sa tabi ng fireplace, at ang kusina na tila inihanda para sa kanya.
Sa mga sumunod na linggo, sinigurado ni Martin na makakapagpahinga si Joanna. Kumuha siya ng mga tauhan upang mag-alaga ng bahay at magluto ng kanilang pagkain. Hindi na kailangang magtrabaho ni Joanna. Ang tanging hiling ni Martin ay mag-enjoy ito sa buhay. "Mama, gusto kong bumawi sa lahat ng hirap na pinagdaanan mo," sabi ni Martin habang magkasama silang nag-aalmusal sa hardin. "Hindi mo kailangang gawin ito, anak," sagot ni Joanna, ngunit halata ang saya sa kanyang boses. "Ang makita kang matagumpay at masaya ay sapat na para sa akin." Ngunit para kay Martin, hindi lamang sapat ang makita ang ina niyang masaya. Gusto niyang tuparin ang bawat pangarap nito. Isinama niya si Joanna sa mga biyahe, dinala ito sa mga lugar na minsan nitong binanggit sa kanya noong bata pa siya. Ang Eiffel Tower sa Paris, ang mga kastilyo sa Germany, at maging ang mga beach sa Hawaii. Lahat ng iyon ay nakita nila ng magkasama. Habang naglalakad sila sa Central Park isang araw, huminto si Joanna at tinitigan ang kanyang anak. "Martin, salamat sa lahat. Hindi ko akalain na darating ang araw na makakabalik ako rito, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pero higit sa lahat, salamat dahil pinaramdam mo sa akin na mahalaga ako." Hinawakan ni Martin ang kamay ng kanyang ina. "Mama, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagtagumpay. Lahat ng ito ay dahil sa mga sakripisyo mo. Ngayon, ako naman ang gagawa ng paraan para matupad ang lahat ng pangarap mo." Ang pagbabalik sa Amerika ay hindi lamang isang bagong simula para kay Joanna, kundi isang tanda ng pagmamahal ng kanyang anak. Sa bawat araw na kasama niya si Martin, naramdaman niya ang kaligayahan at kapayapaan na minsan niyang inakala ay hindi na muling mararamdaman. Mula sa trahedya at hirap, sa wakas ay natupad na ang pangarap ni Joanna. Isang buhay na masaya, ligtas, at puno ng pagmamahal. At sa piling ng kanyang anak, alam niyang wala na siyang hihilingin pa. Makalipas ang ilang taon, mula nang maibalik niya ang ina sa Amerika at masiguradong maginhawa ang buhay nito, natagpuan ni Martin ang katuwang sa buhay na nagbigay sa kanya ng higit pang inspirasyon. Si Angela, isang guro sa isang pampublikong paaralan, ang nagpatibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, mula nang maabot niya ang rurok ng tagumpay, naramdaman ni Martin ang kakaibang saya. Ang saya ng tunay na pagmamahal. Si Angela ay isang simpleng babae ngunit puno ng malasakit sa iba. Ang kanilang pagkakakilala ay nagsimula nang mag-donate si Martin ng mga kagamitan para sa paaralang pinagtatrabahuhan nito. Sa bawat pagkakataong magkausap sila, naging malinaw ang kanilang pagkakaintindihan. Hindi nagtagal, nagkaroon sila ng mas malalim na koneksyon. "Martin, alam kong napaka-busy mo sa buhay mo, pero salamat at lagi kang may oras para sa akin," sabi ni Angela isang gabi habang nagkakape sila sa beranda ng bahay ni Joanna. "Angela, ikaw ang nagpapaalala sa akin na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa trabaho at tagumpay," sagot ni Martin habang hawak ang kamay niya. "Ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa mundo ko." Hindi nagtagal, ikinasal sila sa isang simpleng seremonya na dinaluhan ng kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Para kay Martin, si Angela ang kumumpleto sa kanyang mundo, at kasabay ng kanilang pagsasama, nagsimula silang bumuo ng sarili nilang pamilya. Sa paglipas ng mga taon, biniyayaan sila ng 3 anak. Sina Caleb, isang masayahin at mapagmahal na batang lalaki. Si Leah, na mahilig mag-drawing at gustong maging artist. At si Theo, ang bunso, na puno ng kulit at sigla. Ang kanilang tahanan ay laging puno ng tawanan at pagmamahalan. Si Martin, sa kabila ng kanyang abalang buhay bilang isang negosyante, ay sinigurado na laging may oras siya para sa kanyang pamilya. Tuwing linggo, nagkakaroon sila ng family day, kung saan pumupunta sila sa parke, nanonood ng pelikula, o nagluluto ng masasarap na pagkain. "Papa, salamat po sa pagpunta sa recital ko," sabi ni Leah minsang nagpakitang gilas ito sa kanyang paaralan. "Ikaw ang inspirasyon ko." "Anak,
Kahit ano pang mangyari, lagi akong narito para sa inyo. Sagot ni Martin habang niyayakap ang anak. Bukod sa masayang pamilya, hindi rin nakalimutan ni Martin ang mga taong nangangailangan. Sa pagtanaw sa hirap na kanyang pinagdaanan noong bata pa siya, sinimulan niyang tumulong sa mga mahihirap sa iba't ibang paraan. Nagpatayo siya ng mga paaralan at scholarship programs para sa mga kabataang walang kakayahang mag-aral. Minsan, kami rin ay walang-wala. Madalas niyang sabihin sa mga bata sa tuwing may event ang kanyang foundation. Kaya't alam ko ang pakiramdam ng magutom, mawalan ng pag-asa, at mangarap ng imposible. Pero tandaan ninyo, kaya ninyong baguhin ang kapalaran ninyo basta't magsumikap at manalig kayo sa sarili ninyo. Naglaan din siya ng pondo para sa mga livelihood programs, lalo na para sa mga single mothers na tulad ng kanyang ina. Ang mga tulad nila ang totoong bayani, sabi niya, minsang in-interview sa isang palabas. Ang hirap ng kanilang buhay ang dahilan kung bakit dapat tayong tumulong. Sa kabila ng kanyang kasikatan at kayamanan, nanatili si Martin na mapagpakumbaba. Ang kanyang tahanan, bagamat marangya, ay puno ng simpleng kasiyahan. Madalas silang magpiknik sa likod ng kanilang bahay o magluto ng paboritong spaghetti ni Joanna, na ngayon ay masiglang nakikibahagi sa paglaki ng kanyang mga apo. Mama, alam mo ba na si Caleb ay gustong maging engineer tulad ng lolo niya? Tanong ni Martin habang nag-aayos sila ng mesa para sa hapunan. Talaga? Siguradong matutuwa ang papa mo kung naririnig niya ito, sagot ni Joanna habang hinahaplos ang ulo ng apo. Ang bawat araw sa pamilya ni Martin ay puno ng pagmamahalan at inspirasyon. Ang hirap ng kanilang nakaraan ay naging pundasyon ng mas matibay na kinabukasan. Sa bawat hakbang, patuloy niyang tinutupad ang kanyang layunin, hindi lamang para sa sarili niyang pamilya, kundi para rin sa mga nangangailangan. At sa bawat ngiti ng kanyang asawa at mga anak, nararamdaman ni Martin ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi nasusukat sa pera, kundi sa pagmamahal at pagkakaisa ng isang pamilyang buo at masaya.